Ang bagong anime na The Beginning After the End is a fantasy action manhwa that follows the story of Arthur Lewin, isang hari sa past life niya na muling isinilang sa isang mundo na paon ng magic, monsters, at isang kakaibang energy system na tinatawag na mana. Sa bagong buhay na to, nabigyan siya ng second chance, hindi lang para maging mas malakas, kundi para mabuhay ng may bagong purpose. Dahil dala pa rin niya ang memories at experiences niya bilang isang king sa dating mundo, sobrang bilis ng progress niya. Bata pa lang, natutunan na niyang gamitin ang mana in ways na never pa nakita ng iba. And dahil dun, naging isa siyang kakaibang warrior, someone powerful, feared, and respected. Pero hindi lang puro lakas ang naging journey niya. Habang lumalaki, natutunan din ni Arthur kung paano maging isang better person. Along the way, nakilala niya ang iba't ibang tao, mga kaibigan, mentors, pati mga kaaway, na nagturo sa kanya ng lessons about trust, sacrifice, and what it really means to be. Simula ang kwento ng matagpuan ng isang hari ang sarili niya sa isang madilim na lugar at iniisip niyang hindi siya kailanman naniniwala sa tinatawag na liwanag sa dulo ng lagusan, ang mga bihirang pangyayari kung saan ang mga tao, matapos magising mula sa karanasan ng halos mamatay, ay nagsasabi na nakita nila ang liwanag. Natagpuan niya ang sarili niya sa isang lagusan at nagtataka kung paano siya namatay. Ang huling bagay na naalala niya ay mag-isa siya sa kanyang silid at nakatingin sa lungsod mula sa kanyang bintana. Pagkatapos nito, naramdaman niyang bumigat ang kanyang katawan habang humiga siya sa kama, at napaisip siya kung siya ba ay nalason o inasinta. Maraming tao ang gustong siyang mamatay dahil siya ay isang hari. Gayunpaman, gaano man niya gustong malaman ang dahilan ng kanyang kamatayan, wala na siyang magagawa dito. Wala siyang pagpipilian kundi sumabay sa agos. Nang buksan niya ang kanyang mga mata, napagtanto niyang siya ay kakapanganak pa lamang, at ang kanyang mga magulang ay nakatingin sa kanya ng may pagmamahal. Naiintindihan niya ang kanilang wika, na isang magandang senyales. Kumaway ang kanyang ama sa kanya habang nagalit naman ang kanyang ina at sinabing siya'y kakapanganak pa lamang. Pakiramdam niya ay ordinaryo lamang ang kanyang paligid, at nagulat siya nang makita ang kakaibang estilo ng mga damit sa paligid. Kinuha siya ng kanyang ina sa kandungan nito, at napaisip siya kung nasaan talaga siya. Dahan-daang lumipas ang mga linggo, at nalaman niyang ang kanyang ina, si Alice, ay isang mahinahon at mabait na babae na mahigpit na humahawak sa pamamahala ng pamilya. Ang kanyang ama naman, si Reynolds, ay maaasahan at charismatiko, kung hindi lang dahil sa paminsan-minsang pagiging parang bata nito. Habang nagpapasalamat siya na isinilang siya sa isang mapagmahal na pamilya, puno ng kahirapan ang kanyang buhay na ayaw niyang maranasan kahit ng kanyang mga kaaway. Wala siyang kontrol sa kanyang mga galaw at maging sa mga pisikal na pangangailangan ng kanyang katawan, na para bang ito ay isang kulungan ng laman. Tuwing pinapalitan siya ng kanyang ina ng damit, labis niyang ikinahihiya ito. Ang mga taon ng matibay na mental na pagtitiis bilang isang hari at kinatawan ng kanyang bansa, pati na rin ang munting pag-asa na baka panaginip lang ang lahat ng ito, ang tanging nagpapanatili ng kanyang katinoan. Tila siya ay nailipat sa nakaraan, sa isang mas archaic na panahon, at napaisip siya kung karaniwan ba para sa mga tao noon na magdala ng mga sandata sa kanilang araw-araw na buhay. Ang mga vial ng kainahinalang likido na itinuturing nilang gamot ay ibinebenta ng legal, habang naglalakad siya sa palengke kasama ang kanyang ina. Tinanong siya nito kung dapat na ba silang umuwi. Gusto niyang sumagot ng hindi, ngunit hindi niya magawa ang kaalaman ng kanyang lakas, at sa mga nakalipas na linggo, sinuri niya ng mabuti ang kanyang paligid at tiwala siyang nauunawaan na niya kung ano ang dapat asahan. Biglang sumulpot ang kanyang ama mula sa gilid at binuhat siya sa ere. Inihagis siya nito pataas, dahilan para sumigaw ang kanyang ina. Sinasabing baka mahulog siya. Nahuli siya ng kanyang ama at tumawa ng malakas. Bagamat tuwang-tuwa, sinabi ng kanyang ama na nakakadismaya ang kanyang mahina at maliit na katawan. Kwento nito. Ginawa rin ng kanyang lolo ito noong bata pa siya, paulit-ulit siyang inihahagis sa ere bilang laro. Sa gitna ng kasiyahan, tumama ang tuhod niya sa pader, kaya napaiyak siya. Dito niya natuklasan na ang kanyang ina ay isang manggagamot, at agad nitong pinagaling ang kanyang sugat. Habang iniisip ang lahat ng ito, napagtanto na maaaring napakabilis ng kanyang paghuhusga, maaaring wala pa talaga siyang nalalaman tungkol sa mundong ito. Sa kanyang nakaraang buhay, isa siyang hari na namuno sa mga hukbo kung saan lahat ay sumusunod sa kanyang mga utos. Nakasabak siya sa maraming labanan at nagtagumpay laban sa mga kinatawan ng iba't ibang bansa. Sa kabila ng lahat ng kanyang nagawa sa buong mundo, hindi pa siya kailanman naging kasing proud tulad ng nararamdaman niya ngayon habang gumagapang siya.
Nag-aalala ang kanyang ina na baka mauntog siya sa gilid ng mesa. Gumapang siya papunta sa isang salamin sa dingding at nakita ang kanyang refleksyon. Labis na natuwa ang kanyang mga magulang na ang kanilang anak, si Art, ay tumitingin sa sarili sa salamin. Ilang buwan na ang lumipas, ngunit hindi pa rin siya sanay sa bago niyang pangalan. Bilang dating hari, pakiramdam niya ay masyadong katiyan ng pangalang Art para sa kanya. Ngunit habang tinitingnan ng sarili sa salamin, kailangan niyang aminin na napaka-cute niya talaga. Sigurado siyang maraming pusong mabibigo dahil sa kanya sa hinaharap. Kinagabihan, habang natutulog siya, hinalikan siya ng kanyang ina at iniwan sa kanyang kwarto. Ngunit sa pag-alis nito, binuksan niya ang kanyang mga mata at sinimulan ang kanyang misyon. Inalis niya ang kumot mula sa kuna at sinubukang bumaba sa sahig. Tumalon siya papunta sa kumot at naisip na iniwan siya ng kanyang ina. Mayroon siyang humigit kumulang 1 oras bago siya bumalik upang suriin siya. Mabilis siyang gumapang, sinusundan ng kanyang ina, at pumunta sa silid-aklatan. Masaya siya sa tagumpay ng kanyang misyon. Simula nang matuklasan niya ang silid-aklatan, palihim siyang pumapasok dito tuwing gabi upang matuto pa tungkol sa mundong ito. Napag-alaman niya na ang Decathlon, ang kontinente kung saan siya isinilang, ay binubuo ng 3 pangunahing kaharian. Ang Alanwa ang 11 kaharian na nakatago sa kalaliman ng kagubatan. Ang Darv isang malawak na kaharian sa ilalim ng lupa na tahanan ng mga duwende. Ang Saipan ang kaharian ng mga tao na siyang may pinakamaraming populasyon. Bagamat ang mundong ito at ang kanyang dating mundo ay pareho ng sistemang monarkiya, dito ang pamumuno ay ipinapasa sa susunod na henerasyon sa halip na pinaghihirapan o pinagtatagumpayan. Nadiskubre niya rin agad na ang mundong ito ay malayong mas atrasado kumpara sa kanyang dating mundo. Napagtanto niyang ang dahilan ng kakulangan sa teknolohikal na pag-unlad ay ang pag-asa ng mundo sa mahika. Binuksan niya ang isang aklat na pinamagatang Beginning Guide for the Privileged Mage at naalala niya na sa kanyang lumang mundo, mayroon silang puwersang tinatawag na Kai. Ang Kai ay ginagamit ng mga tagapagsanay upang palakasin ang kanilang katawan at armas sa pamamagitan ng matinding pagsasanay. Samantalang sa mundong ito, may katulad na puwersang tinatawag na mana, ngunit hindi tulad ng Kai, na umiiral lamang sa loob ng isang tao. Ang mana ay umiiral sa loob at labas ng katawan ng isang nilalang, na ginagawang mas accessible ito sa mga gumagamit ng mahika. Ang mana ay matatagpuan sa lahat ng dako ng mundo. Ang kakayahang kontrolin ng mana ay kadalasang namamana, kung saan halos isa sa bawat 100 bata ang nagtataglay nito. Gayunpaman, ang mana ay maaaring gamitin sa iba't ibang paraan, at ang 2 pinakakaraniwang pamamaraan ay ang augmenting at conjuring. Ang una, augmenters, pinapalakas nila ang kanilang katawan gamit ang mana, na nagbibigay sa kanila ng hindi pangkaraniwang lakas, depensa, at liksi, subalit, ang kahinaan nila ay ang kanilang limitadong saklaw ng pag-atake. Ang pangalawa ay nilalabas nila ang mana sa paligid, na nagbibigay daan upang baguhin ang kanilang kapaligiran ayon sa kanilang kagustuhan. Gayunpaman, kailangan nilang kunin ang mana mula sa mundo upang mapunan ang kanilang mana core at makabuo ng isang spell. Sinabi ng kanyang ina na siya ay isang deviant, partikular na isang emitter. Sila ay isang bihirang uri ng mage na kayang maglabas ng kakaibang restorative mana. Ayon sa aklat na binasa niya, ang unang paggising ng isang mage ay nangyayari sa pagitan ng maagang kabataan at huling bahagi ng pagdadalaga o pagbibinata, kung kailan lumilitaw ang kanilang mana core. Napansin niyang napakalapit ng ideyang ito sa Chi Center sa kanyang nakaraang buhay. Noon, tinuturuan ng mga bata na magnilay upang mabuo ang kanilang Chi Center, dahil ang mga pira-pirasong Chi ay nakakalat sa kanilang katawan at kailangang ipunin sa isang lugar. Ang pagkakatulad na ito ay nagbigay sa kanya ng ideya kung paano matutulungan ang kanyang sarili at maunawaan ang bagong sistemang ito ng enerhiya. Nagtataka siya kung gagana rin ito sa mundong ito. Si Art ay umupo, sinusubukang kolektahin ang kanyang Chi at mabilis niyang napansin na gumagana ito. Biglang lumapit si Alice, kinuha siya mula sa likuran at sinabi niyang nag-aalala siya para sa kanya. Napansin niya na medyo kakaiba ang ekspresyon ni Art at tinanong kung nahihirapan ba itong dumumi. Sa isip ni Art, iniisip niyang magsisimula na siya ng kanyang paglalakbay upang maging pinakamagaling na salamangkero sa mundong ito, at hindi siya gusto ni Alice na isipin na siya ay isang sanggol na may constipation. Bigla siyang napautot, at inisip ni Alice na wala siyang problema at oras na upang palitan ang kanyang lampin. Labis siyang nahihiya na nadumihan niya ang kanyang lampin habang nagpo-focus. 2 taon na ang lumipas at iniisip ni Alice na parang mas nakikilala niya ang kanyang anak sa bawat araw. Napagpasyahan niyang si Arthur ay tiyak ang pinakakaibig-ibig na sanggol sa buong mundo.
Sa kanyang kulay over na buhok at mga mata na asul na parang may katalinuhan, alam niyang mapapasok siya sa gulo sa hinaharap kung hindi siya magiging isang mahigpit at maasahang ina. Hindi rin siya makakaasa kay Ray, ang kanyang asawa. Pagkatapos nito, lumabas siya at nagulat nang makita niyang binigyan ni Ray si Arthur ng makapal na patpat. Matindi siyang tumingin sa kanila at pinagmumukha silang takot. Nahuli niyang tinuturuan ni Ray ang kanilang anak na lumaban kahit na hindi pa makalakad si Arthur. Minsan, dinala niya si Arthur sa palengke at mabilis na tumakbo si Arthur papunta sa isang tindahan ng armas. Napansin niya na mas gusto nitong pumunta sa maliit na pook ng mga mangangalakal sa gitna ng Ashburn kaysa mamili ng mga pang-grocery, kung saan gustong-gusto ni Arthur ang magpunta sa tindahan ng mangangalakal. Habang pinagmamasdan siyang lumaki ng mabilis, nagtataka siya kung anong magiging itsura ng anak niya kapag tumanda, at dahil si Ray ang tatay nito, wala siyang duda na magiging interesado si Arthur na maging isang adventurer, ngunit hindi niya maiwasang mag-alala. Sa kabila ng kwarto, si Arthur ay nakatayo sa bintana, pinagmamasdan ng labas kung saan ang kanyang ama ay nagsasanay. Pinagmamasdan niya si Ray na nagbabaybay ng isang incantation sa loob ng ilang minuto at ngayon ay nagtutok siya ng mabuti. Bigla, nakapag-ipon siya ng napakaraming lakas sa kanyang mga braso at inilipat ang isang bato sa lupa. Nagulat si Arthur sa kanyang nakita at nagtaka kung anong mahikang phenomenon ang ginamit nito. Ipinakita niya ang ilang mga trick ng laban sa kanyang harapan at tinanong kung astig ba ang kanyang ama. Iniisip ni Arthur na gumugol siya ng 3 minuto ng kanyang pinakamataas na konsentrasyon para magtapon ng isang bagay na kaya niyang itapon ng mas madali sa pisikal na paraan. Samantala, lumapit si Alice sa kanya at tinanong kung pinagmamasdan ba niya ang kanyang ama. Ngunit nababahala siya nang makita niyang nasira na naman ang harapan ng bahay. Agad niyang natutunan na ang kanyang ama ay isang augmenter at iniisip niya kung anong magiging uri siya sa hinaharap. Nang magising ang kanyang monocore, nagmeditasyon at nagsanay ang kanyang ama ng buong konsentrasyon, at parehong pinagmamasdan siya ng tahimik. Pagkatapos nito, lumingon siya sa likod ngunit natakot siyang baka mahulog siya mula sa mesa kaya't umatras siya at sinubukang gumapang mula sa mesa. Napansin ng kanyang ina na kalahating nakapikit ang kanyang mga mata, at iniisip niyang baka kailangan na niyang matulog. Sinubukan niyang pumunta patungo sa silid-aklatan, ngunit hindi siya pinansin ng ina at sinabing oras na para magpahinga. Wala siyang magawa kaya't hiningi niya ang mga libro sa kanya. Nang hindi siya pinansin, nagsimula siyang magtulak at magkuskus sa kanyang ina. Siya ay naglakad papalayo, iniisip na hindi nakakahiya dahil ang isang dakilang mandirigma ay kailangang gamitin ng bawat sandata sa kanyang arsenal. Nagsimula siyang mag-aral ng mga libro habang binabantayan siya ng kanyang ina. Bigla, narinig niyang may ingay mula sa labas at inisip niyang si Ray na naman ang nagputol ng isang puno. Kaya't iniwan siya upang suriin ang nangyari. Nang siya ay umalis, nagsimula siyang magmeditasyon at iniisip na ang pinakamalaking tagumpay niya, bukod sa mga kaalaman ng mundong ito, ay ang kanyang pag-unlad sa pagbuo ng manikor. Samantala, si Ray ay nabangga ang isang puno at sinusubukang iligtas ito habang si Alice ay tumatawa sa kanya. Habang nangyayari ito, si Arthur ay sinusubukang ilagay ang kanyang huling piraso sa kanyang core nang biglang may pagsabog sa bahay. Nagulat at natakot sina Alice at Ray sa pagkasira, at iniligtas ni Ray si Alice mula sa mataas na apoy. Si Ray ay malubhang nasugatan sa likod at tinanong siya kung ayos lang siya. Ngunit naalala ni Alice si Arthur na naroroon pa. Tumayo si Ray, nagmadali papasok para sa kanyang anak at pinwersa ang pagbukas ng pinto. Nagulat siya sa nakita niyang nangyayari sa loob at nagsimula siyang tumawa ng malakas. Lumapit si Alice sa kanya at tinanong kung bakit siya tumatawa. Sinabi ni Ray kay Alice na wala si Arthur, ngunit nagme-meditate na ito sa kanyang core. Pagkalipas ng ilang sandali, tumayo si Arthur at nakaramdam ng magaan na pakiramdam. Iniisip niya na ang saya magkaroon ng monocore, pakiramdam niya ay maganda ang mga puno. Ngunit bigla niyang napansin ang pagkasira sa paligid. Nagtataka siya kung inatake ba sila at kung sino ang naglakas loob na sirain ang tahanan ng isang hari. Lumipas ang 1 taon, at sa panahong ito, kasama ang kanyang ina na nagtuturo sa kanya kung paano magbasa at magsulat, natutunan niya ang mga batayan ng manipulasyon ng mana at augmentation. Noong una, dahil ang katawan niya ay masyadong maliit upang mag-sparring, nagsagawa sila ng mga pangunahing ehersisyo sa katawan. Hindi matagal na ang nakalipas nang magpasya ang kanyang ama na handa na siya upang magsanay at binilhan siya ng isang kahoy na espada para sa kanyang 3 kaarawan. Isang araw, habang nag-aaral sa kanyang kwarto, pumasok si Ray sa bahay at sinabi na oras na para mag-ensayo at dala na ang espada.
dinala siya nito sa labas. Tinanong siya na tandaan ang mga itinuturo nito, at ipinag-utos na magtugma sila. Ang daloy ng mana sa kanyang paghinga ay tulad ng sa kanyang puso o baga, at ang kanyang core ay isa lamang na organo. Nagtataka siya kung maiintindihan ng karamihan sa mga 4 na taong gulang ang mga abstract na tagubiling ito. Nagsimula sila ng praktikal na laban, at tinangka niyang salakayin si Rey, ngunit sinangga ang espada nito sa bawat pagkakataon. Sinabi ni Rey na gawin ang kanyang makakaya, at sumagot si Arthur na hindi siya titigil hanggat hindi niya nagagawa ito. Mayroon lamang siyang kaunting oras upang mag-aral bago maghapunan, kaya't nagpasya siyang ibigay ang lahat para sa huling atake. Inatake niya si Rey ng buong lakas, nabasag ang kahoy na espada ni Rey at nagulat siya. Pagkatapos, tinanong niya kung maaari na ba siyang mag-aral, at masaya naman siyang pinayagan siyang pumasok. Nang gabing yun, habang nagme-meditate, iniisip niya na sa mundong ito, ang kulay ng kanyang monocore ay sumusukat ng lakas, at ang monocore ay nagsisimula sa itim dahil sa pagsama ng dugo at iba pang mga dumi ng katawan sa monoparticles na bumubuo ng monocore. Ang monocore ay nagiging mas malinis habang tinatanggal ang mga dumi sa paglipas ng panahon at ang kulay nito ay dumadaan mula sa itim, pula, kahel, dilaw, pilak, at puti. Ang bawat yugto ay nahahati sa madilim, solid, at magaan na mga lilam. Habang iniisip niya ito, ang mas malinis at purong monocore ay nagiging mas makapangyarihan. Bigla niyang narinig ang boses ng kanyang ina na tinatawag siya para sa hapunan. Tumayo siya at pumunta sa hapunan ng ayaw. Iniisip na wala siyang panahon mag-isa sa paligid at kung paano siya matututo. Samantala, tinawag ni Rey si Alice at sinabi na oras na para makuha nila si Arthur ng tamang guro. Tumayo si Alice na galit at sinabi na 4 pa lang siya, saka sinabi niya na kaya siyang turuan ni Rey. Tumayo rin si Rey at sinabi na hindi niya inaasahan na ang kanilang anak ay magiging ganoon kagaling sa mono-manipulation sa edad na 4. Binabaan siya nito at may napakarami siyang potensyal. Nag-away sila at sinabi ni Alice na ayaw niyang paalisin ang kanilang anak papunta sa isang lungsod na daan-daang milya ang layo. Ngunit sinabi ni Rey na hindi lang basta lungsod ang Cyrus at titiyakin niyang aalagaan siya ng mga kaibigan niya. Nag-away sila habang tahimik na pinagmamasdan ni Arthur, nang maglaon, kumalabog siya sa mesa at tinanong siya ni Rey kung gusto ba niyang pumunta sa isang malaking lungsod at magkaroon ng isang tunay na guro. Nagulat si Arthur na pinapayagan siyang magdesisyon at nag-isip kung hindi ba ito labis para sa isang 4 na taong gulang. Tinanong niya sila kung maaari ba nilang pareho siyang samahan upang makilala ang guro. Tumingin sila sa isa't isa, at naisip ni Arthur kung may nasabi siyang mali o kung masyadong komplikado ang kanyang sinabi. Tumawa sila, at sinabi ni Rey na hindi nila naisip na lahat sila ay pupunta. Sinabi ni Alice na baka mas magaan ang kanyang loob kung naroon siya kapag siya ay susubukan at makikilala ang kanyang guro. Tumayo siya at inanunsyo na pupunta sila sa Cyrus City. Kaya't nagulat siya nang marinig ang kanyang mga magulang na naghahanda na para sa 3 linggong paglalakbay noong gabing yun. Habang nagbabasa siya ng libro, lumapit si Alice, kinuha ang libro sa kanya, at sinabing kailangan na niyang matulog dahil maaga silang aalis kinabukasan. Gayunpaman, ang mga kaibigan nila mula sa Twin Horns ay pupunta rin sa Cyrus kaya sasabay sila, at ang kanyang ama ay kasama nila ngayon. Ayon sa narinig niya, ang grupo ay binubuo ng 2 conjurer at 3 augmenter, na makakatulong sa anumang mga suliraning maaari nilang harapin. Sa wakas, aalis na siya sa maliit at tahimik na bayan na ito, at oras na para makita kung ano talaga ang iniaalok ng mundong ito. Kinaumagahan, nagsimula silang maglakbay. Nagpasalamat si Rey sa magkapatid na Twin Horns sa pagsama sa kanila sa biyahe at hiniling kay Phyllis na makilala ang kanyang anak. Tinawag niya si Arthur at sinabing ipakilala ang sarili. Magalang na ipinakilala ni Arthur ang sarili at sinabing ang pangalan niya ay Arthur Lewan at nagpasalamat sa kanila sa pagsama papuntang Cyrus. Humanga si Adam sa kanyang asal at tinanong kung talaga bang anak siya ni Rey. Si Adam ay isang augmenter at ang kanyang espesyalisasyon ay sibat. Ang kanyang asawa ay niyakap siya ng mahigpit at sinabing dapat siyang magpasalamat na mas kamukha niya ang kanyang ina. Ang pangalan ng kanyang asawa ay Angela Rose, isang conjurer na espesyalista sa wind magic. Niyakap siya nito ng sobrang higpit na halos hindi na siya makahinga, at may isang lalaking humawak sa kanya mula sa likod at sinabing nasasaktan na siya. Si Durden Walker ay may espesyalisasyon sa earth magic at mapagmahal siyang ibinaba siya sa lupa. Napansin ni Arthur na mayroon pa silang isang kasama na nagngangalang Jasmine Flamesworth, na ang espesyalisasyon ay sa mga punyal.
Hindi siya kinausap nito at agad na umalis. Isang babae, si Helen, ang nagsabi sa kanya na huwag pansinin si Jasmine at sinabing kailangan lang nito ng oras para masanay. Ipinakilala ni Helen ang sarili bilang Helen Shard, na may espesyal na kakayahan sa magic archery. Sinabi ni Ray na nagkakilala na ang lahat at kailangan ng maghanda para magpatuloy. Inilagay nila ang kanilang mga bagahe sa mga karuwahe at handa na silang umalis. Di nagtagal, nagsimula ang kanilang paglalakbay at umaasa si Arthur para sa isang magandang kinabukasan. Kinagabihan, inatake sila ng maraming mababangis na hayop ngunit sa huli ay natalo nila ang mga ito. Ginamit nila ang mga lobo bilang hapunan, nagpahinga sila sa isang lugar para maghapunan at tinanong ni Helen si Arthur kung maayos lang siya, ngunit nakatitig lamang siya kay Jasmine. Sinabi ni Helen na ito ang unang beses ni Arthur na maglakbay ng ganito. At inisip niya na ito nga ang unang beses niyang maglakbay sa buhay na ito. Sinabi ni Helen na ang kanyang ama ay buong biyahe nang nagyayabang na siya ay isang henyo sa magic at tinanong siya kung totoo bang nagising na ang kanyang kapangyarihan noong isang taon. Tumayo si Adam at sinabing kailangan niyang magunat bago matulog, at sinabi niya na gusto niyang maka-sparring niya si Arthur. Tinanong niya kung okay lang na maglaro muna sila ni Arthur, habang iniisip ni Arthur na dapat siguro ay magunat na lang siya mag-isa. Sinabi ni Ray na mag-ingat si Adam dahil kakalipat lang nila mula sa magaang lakas at mana exercise papunta sa sparring. Hinila ni Adam ang damit ni Arthur at isinama ito habang nagkatinginan ng may pag-aalala sina Ray at Alice. Naisip ni Arthur na ang mga normal na bata sa edad niya ay hirap pang ang umakyat ng hagdan, ngunit tila walang nag-iisip na kakaiba ang makipaglaban sa kanya. Tinanong siya kung alam niyang mag-reinforce ng kanyang sandata, at saka lumapit si Adam sa kanya gamit ang kanyang tiger attribute. Tumingin si Arthur sa kanyang ama at gamit ang telepathy, sinabi na mukhang seryoso si Adam at parang balak siyang saktan. Hiningi niya sa kanyang ama na iligtas siya mula sa sitwasyon na ito. Ngunit sinagot lang siya ni Ray ng cheer up na pinapalakas ang loob niya at sinabing gawin niya ang makakaya niya. Nang makita niyang walang magagawa ang kanyang hiling, naghanda na si Arthur na lumaban. Hinawakan niya ang espada na parang isang bihasang mandirigma. Inipon ni Arthur ang kanyang core sa isang punto at tumakbo papunta kay Adam upang umatake. Ginamit ni Adam ang kanyang defensive skill upang iwasan ang atake, ngunit biglang nawala si Arthur sa kanyang paningin at lumitaw mula sa likuran. Papunta na siya upang umatake, ngunit ang kanyang batang katawan ay hindi sapat na malakas upang maipatupad ang ganitong kalakas na atake. Hinataw niya ang kanyang espada upang umatake, ngunit iniwasan ito ni Adam at agad siyang kinontra. Yumuko si Arthur upang makaiwas sa atake at tumalon mula sa kanyang kinalalagyan upang sumalpok kay Adam. Nawala ng balanse si Adam at muntik nang matumba, kaya sinubukan ni Arthur na samantalahin ang pagkakataong ito upang umatake muli. Iniwasan ni Adam ang kanyang atake, tumayo muli, at inatake siya gamit ang kanyang light stick. Sa sandaling yun, pumasok sa isipan ni Arthur ang ikatlong batas ng galaw ni Newton, para sa bawat kilos, laging may katumbas na pantay ngunit kabaligtarang reaksyon. Bumagsak si Arthur sa lupa, at mabilis na sumugod si Adam upang umatake muli. Sumigaw si Alice para sa kanyang anak, at tinanong siya ni Adam kung masakit ba ang kabaligtarang reaksyon, ngunit biglang itinulak ni Durden si Adam palayo. Hinimok ni Durden si Ray na ipaliwanag kung anong klaseng training ang ginawa niya upang makalikha ng maliit na halimaw. Tumawa si Ray at sinabing hindi niya ito tinuruan. Sinubukan ni Alice na pagalingin si Arthur at tinanong kung ito ba ang pinag-aaralan niya. Sumagot si Arthur na natutunan niya ito sa panonood kay ama at pagbabasa ng ilang mga libro. Tinanong ni Adam kung ituturo ba niya ang ilan sa kanyang mga teknik. Sinabi ni Arthur na kailangan lang i-cross ang likurang binti sa unahan at tumalon gamit ang mana habang hinahayaan ang katawan na bahagyang mahulog. Sinubukan ni Adam sundin ang kanyang mga tagubilin ngunit bumangga siya sa puno sa halip na matutunan ang kasanayan. Lumipas ang ilang araw simula nang magsimula ang kanilang paglalakbay papunta sa Cyrus City. Dumaan na rin ang kaarawan ni Arthur sa panahong ito, kung saan nakatanggap siya ng mga regalo at maraming aral mula sa kanyang mga kasamahan. Nag-enjoy sila sa kanilang biyahe, natutunan na ni Jasmine ang ilang mga teknik, namamangha pa rin si Arthur kung gaano kabilis matutunan ni Jasmine ang kanyang mga tagubilin, lalo na noong una niyang tinuturo ang unang hakbang. Pagkalipas ng ilang sandali, nagbihis silang lahat upang ipagpatuloy ang paglalakbay, at tinawag ni Alice si Arthur, sinasabing oras na para umalis. Nagpatuloy sila sa kanilang biyahe habang isang halimaw ang nagmamasid sa kanilang karwahe mula sa malayo. Napaduwal si Alice, kaya tinanong ni Arthur kung okay lang ba siya. Sumagot ito na medyo pagod lang ito.
Binuksan ni Arthur ang isang libro upang mag-aral, ngunit naabala siya ng isang tao. Naiinis siya nang mapansin na si Jasmine ay nakatingin sa kanya at humihiling na turuan siya ng higit pa. Hindi siya pinansin ni Arthur at nagpatuloy sa pagbabasa. Nang bigla silang makarinig ng isang ingay mula sa labas, nagulat silang lahat at nagtanong kung ano ang nangyayari sa labas. Ibinunyag ni Helen na inatake sila ng mga bandido at inutusan ng lahat na maghanda para lumaban. Pinangunahan sila ni Angela at sinabing sumunod ang lahat sa hangin. Maraming palaso ang sabay-sabay na umatake sa kanilang karwahe. Ginamit ni Angela ang kanyang wind skill upang iwasan ang karamihan sa mga palaso. Pinuprotektahan nilang lahat ang paligid sa pamamagitan ng pagkuha ng kani-kanilang posisyon, habang si Helen ay nasugatan ng maraming palaso ngunit nailigtas dahil sa kanyang armor. Tumalon siya mula sa karwahe patungo sa lupa, handang umatake sa mga bandido. Nag-aalala sina Arthur at Alice dahil napapalibutan sila ng mga bandido. Nasa bundok sila at mabilis na papalapit ang mga bandido sa kanilang karwahe. Lumitaw ang kanilang pinuno at pinuri ang kanyang mga tauhan sa kanilang ginawa. Iniutos niya na huwag patayin ang mga babae at bata, at sinabing huwag iwanan ang mga peklat sa mga ito dahil ang sirang kalakal ay mababa lamang ang halaga.